Isipin mo yung huling beses na nanood ka ng fireworks. Oh, wow, oo. Laging masaya yan. 'Di ba? Kasi grabe yung unang sabog, napakakulay, tapos nakakawala ng hininga. Makikita mo lahat ng tao sa paligid mo, nakatingala, nangangiti, pumapalakpak pa eh. Oo, nakukuha talaga yung 100% atensyon mo eh. Exactly. Pero pagkatapos ng like 5 minuto, wala na. Babalik na ulit sa dilim yung kalangitan, tapos uuwian na ang mga tao. Panandalian na lang siyang magiging kwento. Right. Isang event lang kumbaga. Tapos ngayon, ikumpara mo iyon sa isang tahimik na parola o lighthouse. Hindi siya kasing ingay o kasing kulay ng fireworks. Sa totoo lang, minsan boring pa nga itong tingnan, di ba? Oo, boring talaga minsan. Pero gabi-gabi, umuulan man, may bagyo o tahimik ang paligid, nandun lang siya. Patuloy na umiikot yung ilaw para magbigay ng direksyon sa mga nawawala sa laot. Ang ganda ng image na yon. Isang matibay na parola ang ating mga misyon? Imbes na maging mabilisang fireworks display lang na madaling makalimutan. Tama. Kaya welcome dito sa ating malalim na pagsisiyasat kung saan hihimayin natin yung mga dokumento at sources tungkol dyan. Alam mo, napakadaling gumawa ng isang magandang mission statement. Napapansin natin sa mga data na maraming organisasyon, lalo na mga simbahan, ang sobrang husay magsulat ng mga grandiosong vision sa papel. Oo, yung may mga malalaking kick-off events, tapos may pa-t-shirt pa. Oo, may patarpaulin pa nga minsan, di ba? Pero ang malaking gap na nakikita natin ay kung bakit makalipas ang ilang buwan, unti-unting namamatay yung hype. Babalik na naman lahat sa dati nilang gawi. Exactly. Kaya ang aalamin natin ngayon ay yung proseso ng pagtawid mula sa isang programa na nagbibigay ng panandaliang ingay patungo sa isang kultura na nagiging likas na uri ng pamumuhay. Kaya nga napapaisip ako sa mga binabasa ko sa mga notes natin rito. Paano ba natin mapapanatiling buhay ang isang misyon kahit wala na yung orihinal na sigla? Lalo na kung nagpalit na ng liderato, di ba? Oo, o kaya tapos na yung isang napaka-successful na programa. Kasi maraming grupo ang sanay mag-umpisa pero hirap na hirap i-maintain. Dito natin makikita yung banggaan ng tinatawag na strategy at saka culture. Magandang point yan. Ang strategy, napakagaling niyan mag-organisa ng aktibidad para sa isang specific na season. Para sa mga short-term goals, parang ganon. Tama, kailangan mo yan. Pero ang kultura, ito yung humuhubog ng tinatawag nating instinct. Ito yung wikas na reaksyon na tumatagal ng isang henerasyon. Hindi lang pang isang buwan. Oho, At may binabanggit yung mga sources natin tungkol sa mapanlinlang na ilusyon ng momentum. Minsan, akala ng isang leader ang galing-galing ng takbo kasi ang daming events. puno na palagi yung calendar. Exactly. Pero sa totoo lang, ang tawag dyan ay activity without architecture. Abala lang pero walang matibay na estruktura. Gumagalaw ng mabilis pero walang napupuntahan. Alam mo, habang pinag-uusapan natin yan, naiisip ko yung karanasan ko nung nag-aaral akong maggitara. Paano mo nakakonect doon? Kasi nung nagsisimula pa lang ako, sobrang nakakapagod mentally. Kailangan kong isipin bawat galaw ng daliri ko, nakatingin ako sa fretboard. Kinakabisado mo pa yung mga chords. Oo, kailangan kong i-plan kung paano lilipat sa D chord galing sa G chord. Parang ganyan yung strategy, di ba? Kailangan mong i-schedule tapos ipaalala sa lahat bawat step. Pero ngayon, dahil nakasanayan mo na, Naging muscle memory na lang siya. Kahit nakapikit ako o nakikipag-usap, kayang tumugtog. Sa isang organisasyon, ganyan dapat. Sa simula, kailangan pa ng malakas na push. Pero kapag naging kultura na, nagiging muscle memory na ng buong komunidad. at ang nakakabigani rito ay kapag ang organisasyon ay pilit umaasa sa sheer willpower o pursahang pagpapaalala, mabilis ma-burnout ang mga tao. Oo, nakakapagod yun eh. Bakit ba madalas mabigo ang mga programa habang ang kultura ay nananatili? Kasi ang programa nilalagay mo yan sa kalendaryo.
Tapos ang kultura, ito yung ginagawa ng tao kapag walang nanonood. Tama. Ito yung ginagawa nila kapag walang nagche-check ng attendance. Sa theological na aspeto, ah, ipinapaliwanag ng teksto na hindi pwedeng ituring na isang maliit na department lang ang misyon. Hindi siya parang HR o finance na nasa isang sulok lang. Oo, hindi ito accessory. Ang misyon ay mismong dahilan ng pag-iiral dahil bunga ito ng katangian ng isang sending God o Diyos na nagpapadala. Kailangan itong pumasok sa DNA ng komunidad. Okay. So, kung ang kultura at DNA ay hindi nangyayari ng kusa, paano mo ba talaga ito itatayo? Kasi ang daling sabihin na dapat maging muscle memory natin ito. Pero paano? Sa practical na buhay, di ba? Oo, paano talaga? Dito ko nakita yung halaga ng mga sistema or the hidden architecture of faithfulness. At aaminin ko, kapag narinig mo ang salitang sistema sa loob ng simbahan, parang ang tigas sa pandinig. Para masyadong corporate, no? Oo, baka may mag-isip na nasaan ang galaw ng espiritu kung puro na lang sistema. Isang napakakaraniwang maling akala yan. Iniisip nila na kapag organisado, hindi na espiritual. Pero ang totoo, ang mga sistema ang nag-iingat at nagpapasa ng espiritual na buhay. Paanong nag-iingat? Isipin natin yung isang baging ng ubas. Yung baging ang may buhay. Siya ang sumisipsip ng nutrisyon. Pero kung pababayaan mo lang siyang gumapang sa lupa, magkakabuhol-buhol yan. Kakainin ng insekto at mabubulok. Exactly. Kailangan nito ng trellis o balag na gawa sa kahoy para makagapang paitaas. Ang sistema ay ang balag na iyon. Hindi ito yung nagbibigay ng buhay, pero nagbibigay ng suporta para mamunga ng tama. Grabe, ang ganda nung trellis na analogy na yan. Sumusuporta siya, hindi sumasakal. Naisip ko rin tuloy yung mga nagmamaneho sa matatarik na bangin. Yung sa mga bundok. Oo. Yung konsepto ng pamamahala o governance, parang mga guardrails yan sa gilid ng kalsada. Pero itatanong ko sa iyo ito. Kasi siguradong iniisip din to ng nakikinig sa atin ngayon. Ano yon? Kung minsan ba pakuramdam natin ang governance ay nagiging masyadong mahigpit, parang kulungan sa halip na gabay, hindi ba nakakasakal kapag gusto nating mag-innovate? Kapag nararamdaman nilang kulungan yon, ibig sabihin mali ang pagpapatupad. Ang tamang pamamahala ay humihingi ng matapang na pag-alam kung kailan sasabihing hindi. Kahit sa mga magagandang ideya. Oo, kahit sa magagandang ideya. Kasi baka hindi naman naka-align sa core mission ninyo. Balikan natin yung guardrails mo. Hindi inilagay ang guardrails para inisin ng mga driver o paliitin ang daan. Inilagay para maging safe, di ba? Tama, para bigyan ng kumpiyansa ang driver na ligtas siyang makakapagmaneho. Kung aalisin mo ang governance dahil feeling mo nakakasakal, ang mabilis na kapalit niyan ay yung tinatawag na ungoverned drift. Ungoverned drift, iyan yung nakakatakot. Yung dahan-dahan at tahimik na paglayo. Sinasabi nga rito na bihira namang masira ang misyon dahil sa isang malaking skandalo. Mas madalas dahil sa libu-libong maliliit na kompromiso. Oo, yung tipong, sige gawin na natin tong event na to kahit hindi aligned kasi may budget naman. Tapos unti-unti nyo nang ipinagpapatuloy yung mga pamilyar na tradisyon na hindi na namumunga. At dyan eksaktong pumapasok ang halaga ng paglalagay ng guardrails ng maaga. Pinoprotektahan nito ang community. Ngayon, paano mo naman sisigurituhin na ang mga tao sa loob ng sasakyan ay gustong pumunta sa parehong destinasyon? Oo nga, hindi mo naman pwedeng idikta lang ang gusto nila eh. Kailangan mong hubugin at dyan nagiging critical ang kapangyarihan ng wika. Iyan. Gusto kong pag-usapan yan. Paano ba nakakapag-shape ng kultura ang mga salita? Kasi sinasabi rito na repeated words create worlds. Ang mga paulit-ulit mo salita ay lumilikha ng sarili nilang mundo. Pansinin mo kung sa opisina, puro reklamo at intriga ang bukang bibig, mundong puno ng takot at tsismis ang mabubuo. Pero kung nakatuon sa sakripisyo at misyon, yun ang nagiging normal. At ang pinakamabisang paraan para maitanim yan ay sa pamamagitan ng mga patotoo o testimonies.
Madalas, tingin ng iba sa patotoo, pampahaba lang ng programa. Yung parang filler lang habang nagsiset up ang susunod na speaker, di ba? Oo, pero ang totoo, nagsisilbi itong living memory o buhay na alaala. Sila ang nagtuturo kung ano ang tunay na pinahahalagahan. So, imbes na yung leader palagi ang bida, yung kwento ng isang simpleng estudyante na isinasabuhay ang pananampalataya niya. O kaya isang negosyanteng tapat magbayad ng buwis kahit palugi na siya. Ipinapakita nito na ang misyon ay hindi lang para sa mga nasa itaas. Ito ay panlaban natin sa tinatawag na tyranny of forgetfulness. Wait, teka. Ipaliwanag mo nga agyan ng mas malalim. Ano itong tyranny of forgetfulness? Bakit tayo biktima nito? Kasi, likas sa tao ang makalimot. Ilang beses ka na bang umattend ng seminar na inspire ka, nagsulat sa notebook, tapos pagdating ng Lunes? Nakalimutan na lahat dahil tinabunan na ng mga emails. Exactly. Ganyan din sa organisasyon. Kapag wala na yung sikat na leader na nag-motivate sa inyo, mabilis makalimutan kung bakit nyo ginagawa yung misyon. So yung inuulit-ulit na wika, hindi siya pang brainwash. Hindi. Ginagawa ito para patuloy na ipaalala ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya mahalaga ang distributed ownership, kung saan naipapasa ang pagmamay-ari ng misyon, parang yung modelo ni na Pablo at Timoteo. Teka lang ha, gusto kong magbigay ng pushback dyan. Kasi kung bahagi ka ng isang malaking kumpanya, iisipin mo kapag gumawa tayo ng maraming leadership pipelines, tapos isang wika lang, Oo, anong problema doon? hindi ba nakakawala iyon ng natural na sigla? Parang nagiging masyadong corporate na tayo. Baka gumagawa na lang tayo ng mga managers na nagpapatakbo ng prangkisa sa halip na tunay na leader. Naglalabas yan ng mahalagang tanong. Ano ba ang pagkakaiba ng manager at ng isang steward o katiwala? Ano nga ba? Ang isang manager, ang trabaho niya ay ayusin ang mga gawain para maging efficient. Siya ang tagabantay ng orasan. Pero ang steward, pinoprotektahan at pinaunlad niya ang ipinagkatiwala sa kanya dahil naiintindihan niya ang halaga nito. Hindi niya lang binabantayan, minamahal niya ito. Tama, ang stewardship ay wika ng isang pamilya, hindi ng korporasyon. Kaya kapag nag-distribute ka ng ownership, hindi mo lang nililipat yung trabaho, nililipat mo yung puso ng misyon. Makes sense. Hard delegation siya kumbaga. Okay, naiintindihan natin paano hubugin ang wika pero paano isasalin sa pang-araw-araw. Kasi madaling pag-usapan yan sa meeting room pero paglabas, back to normal na. Dito na papasok ang papel ng kalendaryo. Alam mo, may quote akong nabasa dati. Kung gusto mong makita ano ang pinapahalagahan ng tao, wag mong pakinggan ang sinasabi niya, tingnan mo ang bank account at kalendaryo niya. Napakatotoo niyan. 'Di ba? Kung gusto mong magpapayat pero hindi naman nakaschedule sa kalendaryo ang pag-gym, mangyayari ba iyon? Imposible. Walang mintis yan. Ang kalendaryo ninyo ay hindi lang listahan ng meetings. Sinasabi nito sa komunidad kung ano ang totoong pinaniniwalaan ninyo. Dito ginamit ng mga scholar ang salitang catechesis. Ano yung catechesis? Ito yung patuloy na pagtuturo at paghuhubog. Ang inyong Google Calendar ay nagsisilbing catechesis ng organisasyon. Kung puno lang kayo ng internal maintenance meetings, Yung tipong meeting para lang sa pag-aayos ng aircon o pondo. oo, tinuturuan mo ang mga tao na maging inward-looking, nakatingin lang sa sarili. Kung ang misyon ay nangyayari lang tuwing Mission Month, tinuturuan mo sila na ang misyon ay espesyal na kaganapan lang, hindi pang araw-araw. Grabe, nakakapangilabot yun. Kasi akala mo, nagiging efficient ka lang sa pag-schedule, yun pala nagtuturo ka na ng maling value system nang hindi mo alam. Kaya napakahalaga ng disiplina ng banal na pagsusuri o quarterly reviews. Kasi nga, mapanlin lang yung momentum. Akala natin dahil busy ang bilis ng takbo natin, yun pala paikot-ikot lang tayo. Ang hindi sinusuri ay unti-unting namamatay. Pero ang problema sa mga reviews, puro pagbibilang lang ang ginagawa. Ilang tao ang umattend. Magkano ang pumasok na pera? Results ang tawag dyan, di ba? Tama, resulta. Mabilis makuha yan.
Pero ang kailangan nating sukatin ay ang mas malalim na bagay, ang bunga o fruit. Kailangan nating basahin kung may tunay na transformasyon. Wait, paano mo gagawin yon? Paano mo isusulat yung transformasyon sa Excel, sa isang quarterly review? Kasi, paano mo bibilangin na ang isang tao ay mas naging mapagpatawad? Oo, mas naging tapat sa asawa, di ba? Oo, parang masyadong abstract para sa isang formal na review yon eh. Napakagandang punto. Diyan papasok muli ang mga patotoo. Hindi mo man mailagay sa pie chart ang pag-ibig, masusukat mo ito sa pakikipag-ugnayan. Imbes na puro attendance, pwede mong itanong, meron ba tayong miyembro na nag-ayos ng nasirang relasyon sa pamilya? So mga kwento ng pagbabago sa buhay nila? Oo, mas madalas ba silang nagiging mapagbigay sa pera nila? Kailangan dito ng adaptive leadership. Maging malambot at handang magbago ng pamamaraan kapag hindi na kayo nakakakita ng bunga. Malambot sa pamamaraan, pero matigas na parang bato sa prinsipyo. Gusto ko yan. Okay, bago tayo tuluyang magpaalam, i-zoom out natin ng kaunti ang camera. Sige, anong summary natin? Nakita natin na ang pag-transition mula sa simpleng strategya patungo sa natural na kultura ay hindi isang magic trick. Ito ay mabagal at tapat na gawain. Ganyan talaga. Nangyayari ito sa tahimik na pagpili na ituluyang misyon araw-araw na suportado ng matibay na governance, kalendaryo at paulit-ulit na wika. Kaya para sa'yo na matiyagang nakikinig, ibabalik ko yung image natin kanina, yung fireworks. Maganda, pero mabilis mawala at nagiiwan lang ng usok. Habang ang parola ay tahimik lang pero tapat na nagbibigay ng direksyon. Bago tayo maghiwalay, iiwan ko sa iyo ang isang mabigat na tanong na pwede mong pag-isipan. Kung ang pinakamagaling at pinakasikat na leader ng organisasyon ninyo ay biglang umalis bukas, ano ang matitira sa inyo? Nakadepende ba kayo sa isang bayani na kayang magpailaw ng fireworks? O nakabuo na kayo ng isang matatag na parola na patuloy na magliliwanag kahit mag-iba na ang namumuno? Napakalaking karangalan ng makasama ka sa malalimang pag-uusap na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Patuloy na mag-isip ng malalim, patuloy na magtanong, at naway patuloy na magliwanag ang iyong parola hanggang sa susunod.